Sa'yo mo ipagtanggol mo lang sila at masiraan si PBBM. Kayo ang nagbibintang kaya patunayan nyo, bobo. Sino kayo nauutusan ng presidente? Stupido. Patunayan nyo ng mga bobo na nagda-drugs si PBBM. Hindi na kayo problema at hindi na kayo pinapansin. Hindi mo na pala kami pinapansin. Bakit nanggagalaiti ka pa? Dahil tulad kayo ng Punyong Duterte na may sira at kulang na sa pagka-common pag-iisip. Common sense bayarang bading aratilis. Paulit-ulit niyo yung bading. Obsessed ka ba sa akin? Kulungan at patong-patong na kaso naghihintay kay Kanor at sa mga alipores niya. Kahit ikaw, tandaan mo ito. Kakasuhan ka din at makukulong ka din. Tandaan mo, kasama mo sila bayad bay, iiyak ang pamilya mo. Gigil na gigil. Ito lang po, Roasty. Alam mo, naniniwala ka na bayaran ako. Ikaw ba binabayaran ka rin sa ginagawa mo, paninira sa akin? Ha? Kung binabayaran ka, kaya lang baka mamaya binabayaran mo na siya. Kasi marami rito sa nagko-comment, hindi naman binabayaran, di ba? Kung kayo nga hindi binabayaran, nakakapag-comment eh. Huwag po kayo magtaka kung bakit ako vlog ng vlog. Siguro kumikita ako rito. Kayo ba, kumikita ba dyan sa pagbanat nyo sa akin? Yan yung problema eh, no? Hindi nyo nauunawaan eh. Wala pa po nabalitaan na nagbabayad yung mga Duterte kahit kailan, kahit saan. Wala pa po nagsasabi na bumaliktad sa mga Duterte na dati kung bayaran ni Duterte. Wala po eh. Pero kay Duterte, no? Wala po nagsabi na dati kung bayaran ni Duterte. Di ba? Wala, no? Yan. Sa bagay, kung bayaran din siya ngayon, bit nga naman ako yun. Kaya lang bibihira po kasi bumabaliktad laban sa mga Duterte. Yun po ang masakit doon, no? Bihira po. Kaya nakita kasi namin yung tunay na nako, dapat matakot ka din kunyari, Sir Bads, kasi kawawa naman, umiiyak na. Oo nga eh. Takot sila para sa pamilya ko eh. Nick Lapating, ewan ko ba? Gusto ko nga, yun na lang nga kulang sa akin para sumikat ako eh. Siguro sisikat na ako. Nakita niyo ba yung mga views ng ng may mga demanda? Baka yan ang kulang sa akin. Mademanda ako para dumami na yung aking mga viewers. Common sense lang. Saan ka nakakita na inaakusahan ang nagpapatunay? Wala naman po. Wala naman po nagsabi na patunayan ni Pangulong Marcos eh. Ang sinasabi natin, no? Ang dami ng hamon sa kanya, madali lang po naman patunayan na wala siyang, di ba? Na hindi niya nga sinasagot eh. Kanya-kanya pong pananaw yan eh. Inakusahan ni Pangulong Marcos si PRRD. Ano sabi ni PRRD? Tara, tayong dalawa magpa-drug test sa Luneta. Di ba? Inakusahan niya yun. Di ba? Patas. Inakusahan nyo, ginawa nyo ng mga si Baste Duterte, ginawa ninyo ng issue na nagko-cocaine. Ano sabi ni Baste Duterte? Madali lang naman pabulaanan yan, drug test lang yan. No? Yung kung saan hindi po yung hindi po yung magpapatunay. Ilang beses na nagpatunay. Meron na ngang eyewitness eh. Hindi pa ba patunay? Meron na ngang video nilabas. Sabi nyo, deepfake. Meron ng eyewitness. Ipagpalagay na natin, no? Maniniwala kay deepfake. Kaya yung mga sinasabi nyo na ano pa bang patunay ang gusto nyo? Gusto nyo talaga yung yung sa harap na
Kasi hindi ko na makuha eh. May video nilabas si Maharlika. Sabi nyo, deepfake. Hindi pareho ng tenga. Meron ng eyewitness, si Kate Binag. Sabi nyo, kabit. Sabi nyo, maraming anak sa iba't ibang lalaki. Ano pa yung gusto ninyo? Wala talaga eh. Finish na ang mga Duterte. Sabi mo yun, Kalyeha. Finish na saan? Baka nasa finish line na kami, kayo nag-aabang pa. Yung ba ibig mo sabihin, kumbaga sa Olympics, nasa finish line na kami. Ha? Ayun, Interpol parating na. Alam mo ba ibig sabihin na Interpol? Interpol police din natin. Hindi wala dito alam yung Interpol. Hindi po yung Interpol na may police po ng taga-ibang bansa. Police din natin yung gagamitin dyan. Yan po, issue po yan, problema nila. No? Magiging ano po yan, question po yan ng constitutional crisis po tayo. Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis dyan. Ikakatwiran nyo, Interpol. ICC hindi natin kinikilala. Interpol kinikilala natin. Order nila galing sa ICC. Ano yun? Niloloko nyo lang sa tokis eh. Tinotokis nyo lang yung taong bayan eh. ICC galing yun eh. Korte by Interpol. Korte by Interpol. Hindi korte yun. Ang korte ICC. Di ba? International Criminal Court. Pero ganun pa man, pangarap nyo rin lang naman yan. Kailan ba yan? June, July, di ba? June. Natapos yung June. July. Natapos yung July. Hindi sila pwede mag-August kasi wala eh. September naman daw. September. Pinapaikot lang nila. Yun din yun eh. ICC rin eh. Hindi nga natin kinikilala ICC. Sabihin ba natin sa pulis natin? Hindi natin kinikilala. Pero pag inutusan kayo ng Interpol, kilalanin nyo. Meron bang warrant of arrest ang Interpol? Sino po ba yung Interpol? Tayo yun. Sa September po, sinabi ni Carpio. September naman. Pag wala po September, palagay na natin meron. Nahuli niyo na ba si Putin? Wala nang pumapansin. Real talk po tayo. Wala na pong pumapansin sa ICC. Tayo na lang. Tayo lang pumapansin sa ICC. Paano? Duterte kasi. Yeah? Kinakailangan tuloy-tuloy yung paninira sa mga Duterte. Wait lang boss, August na, September na. Kaya nga asa ka lang ng asa. Di ka pa ba nag-ano? Hindi ka pa ba nagbibigti? Sino ba yung nagsasabi ng parating na Interpol? Hindi ka pa ba nagbibigti? Boss, walang libreng ultrasound sa Region 1 Hospital. Sa Pangasinan ngayon, sira daw. Repair sa private hospital. Yari. Asan na yung budget ng ng PhilHealth? Dami palang kulang. Pero mo, buong Region 1, walang libreng ultrasound. More pindot likes. Ano ba yung ultrasound? Sa buntis? Pag pinakulong si Tatay Digong at tempit si Sara, hindi po, proseso pa lang. Pag sinalang pa lang nila, wala na po. Kasi, bakit pa? Ngayon, tayo po, meron pa tayong democratic democratic way. Paalala lang natin, may chance, iba-iba pa yung uri ng paglaban natin. Ako naniniwala ako sa demokrasya Hindi yata alam nila yung demokrasya. Sabi ni Baste, mga walang alam sa demokrasya to Ang demokrasya po, kaya nga, alam niyo yung meaning ng demokrasya? Tignan niyo po sa dictionary. Rule of majority. Ibig sabihin, pag may majority, may minority. No? Kung kayo majority, meron pong minority. Meron pong opposition. No? Kayo lang yung nasusunod.
Pero meron pong opposition eh. Kaya po ang papel po ng opposition to oppose. Para po i-expose kayo na mali yung paglilipat ng 90 billion, no, sa budget. Sino magsasabi niyan? Kayo? Hindi, opposition. Kaya wag niyong i-eliminate yung opposition. No? Kasi hindi na po demokrasya yun. Diktadorya na yun. Eh gusto niyo ma-eliminate yung opposition eh. Yung ginagawa ninyo sa mga Duterte, pag-eliminate ng opposition. Sino pa opposition pag na-eliminate nyo sila? Okay. Kaya hanggat merong dapat pinapanatili nyo yung opposition para may kalaban kayo. Ngayon, ang gusto ninyo, naniniwala ko, democratic process yan. Eleksyon, di ba? Oh. Kung gagawin nyo, i-impeach nyo si VP Sara Duterte na binoto ng majority. Binoto yan eh. Mas malaki pa boto eh. Sinong boboto? Kayo lang? Senador lang? Kayo lang mga congressman? Ilan ba kayo? 300 plus? Isama mo na kung senador, palagay nyo ng 400 kayo. 400 kayo? Ang may gusto na maging vice president si VP Sara, 32 million. Tapos kayo, 400 lang, kayo masusunod. Ibang usapan na yun. Once na sinalang nyo yan, kalaban nyo na yung kagustuhan ng tao. Ngayon, ang labanan ngayon, kayo majority, kami minority, tama lang yun. Ganyan ang demokrasya. Kayo nasusunod kasi kayo ang majority. Di ba? Kayong nasa posisyon, kayong administrasyon. Normal lang yun, pero hindi nyo kami pwedeng bawalan. Kasi mapupunta na po tayo sa diktador kung ano na gusto ng nasa pamumuno. Hindi po ganun. Democratic process ang impeachment. Oo, utot mo. Democratic process ang impeachment kung may nilalabag na kaso. Natitiyak ko sa iyo ngayon, wala kang masasabing kasong nilabag. Di ba? O sige, sabihin mo ngayon. Anong kaso nilabag ni Sara Duterte? Hinahanapan nyo pa, di ba? Pag hinahanapan nyo pa ng kaso, wala kayong kaso, nagiging political yan, hindi democratic space yan. Nakakalimutan mo yata. Mas political yan. Ang impeachment ay mas political process kaysa democratic process. Ako pa aralan mo. Kilala mo ba siguro? Malversation of funds at hindi. Bakit? Nasaan? Ano yung malversation? Ano yung malversation? Sabi ng COA? COA ka ba? Malversation of funds, sabi ng COA? Sino nagsabi? Ikaw? Nakahanap ka lang, ikaw nagsabi? May batayan yan, boy. Halimbawa, kay Corona, hindi nagpasa ng salin, hindi, yung salin niya, hindi kasalungat, di ba? Anong malversation of fund na sinasabi mo? Wala nga kayo masabi kundi 11 days. Eh. Wala namang kaso na 11 days. Malversation of funds. Ikaw pala naringgan ko niyan. Ang problema, hindi ka naman congressman. Chumamba na lang, malversation of funds. Eh. Ang report ng COA, nag-report sa kanila ang Vice President ng Pilipinas. Tignan mo muna kung ano yung yung malversation of funds, no? Yung meaning. Ano sinabi ng COA? Sinabi ng COA, nakakapag-report sila. Ano ang sinabi ng COA? Malversation of funds? Nag-iimbento ka, Brad. Kami dito, ang dali lang mag-research dito, marunong mag-research ang tao. Yan ba sa tingin mo, Kalyeha,
Yan bang malversation of funds sa tingin mo palalagpasin niya ng mga congressman? Kung galing sa COA yan? Diyos ko, nag-iimbento. Yan yung problema, no? Nagtatanong ako rito ng ano ang kaso nyo, imbento. COA nagsabi, Ucha, ikaw nag-quote niyan COA. Sabi ko, ang COA, ang sabi ng COA, nagre-report yung BP, meron sila. Hindi sila magbibigay ng, hindi nila i-divulge kasi confidential. Pero maayos, wala silang sinabi malversation of funds. Hindi mo. Ganyan ang ating mga kapatid. Ganyan po yung ating mga kalaban. Mema lang. Mema lang. Hindi po. Sinabi niya COA eh. Kayo pag nakikipag-argumento kayo, stick nyo lang doon sa sinabi ng tao. COA eh. Ngayon, imposible. Di ba? Putya, di lahat ng congressman, araw-araw, malversation of funds ka pala, sabi ng COA. Nag-imbento ang putya. Hanap kayo ng COA report. Labas ka muna. Hanap ka ng COA na malversation of funds. Kita mo na. Ayun po yun eh. Pinalulutang na nila impeachment, pero hindi nila napapalutang. Ano ikakaso nyo? Ano yung kaso? Wala naman silang kaso pa. Hanapan namin, bakit? Diba? Yun po yun. Diyan po nagiging political yung... Kaya political po yan. Political process yan. Hindi po, simple lang po pag nakikipag-argumento dyan sa mga ganyang ungas. Kita nyo, wala na, hindi na pumapasok. Simple lang po makipag-argumento. Sabihin niya kung saan yun. COA sinabi niya. Di ngayon, tanungin natin siya, asan yung COA? Wala pong COA. Wala pong COA na nagsabi ng malversation. Diyos ko, di dapat binalita na lahat ng dyaryo yan. Malversation of funds daw, sabi ng COA. Yan ang problema, no? Dinamay mo pa COA sa kalokohan mo. Hindi mo pa sinabing naiisip ko lang. Boss, sunog na sunog ang lahat sa hamon ni BP Sara na hair follicle test kahit isa walang sumagot. Kinontra pa ng mga congressman. Yun yung problema nila eh. Di ba? Mag-hair follicle test tayo. Hindi, gusto nating ano yan, patulan yan. Panahon na ng question and answer eh. Talagang madudurog sila dito, lalo na yung mga kasinungalingan. Sana yung flood control may paliwanag paano nagamit. Walang pakialam yung kongreso dyan. Bakit makikinabang ba sila dyan? Hindi po mahirap po gamitin yung salita revolusyon. Eh. Ako po mananawagan talaga ako na pumunta tayo doon sa mga lugar na nag-impeach. Hindi po pwede yun i-impeach yun lang mga haka-haka nyo. Wag po hindi natin papayagan na ma-impeach. Papakita natin na kayong mga congressman kayo. Ibang salita yung revolusyon eh. Mahirap gamitin yung salita revolusyon. Pag-aklas siya, yari ka. Nabangga daw flood control projects, ayos 5,500 ba yung barge. Yun na nga eh. Wait lang kami ng go signal, boss. Kasi gusto natin ng democratic process. May panlaban tayo sa 2028. Tapos tatanggalin nila yung panlaban natin. Ano pa mangyayari sa atin? Ano pa mangyayari sa democratic process? Di ba? Pinupuwersa nyo kami na lumabas na ron sa democratic process. Kayo nagpupuwersa sa amin eh. Ang tiyaga nga namin, parang sinasabi namin, bangungot lang to. Darating din yung panahon.
ang hindi mag-hair follicle dapat tanggalin sa serbisyo. Correct. Dapat nilang ipasa yan, yung hair follicle test, hair follicle drug testing, di ba? Hair follicle drug testing.